Walang kawala sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya ang dalawang wanted dahil sa panggagahasa. Ang isa, nag-iba pa lang itsura at pagkakakilanlan pero huli pa rin. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Nagkubli muna sa likuran ng mga nakaparadang sasakyan ang mga tauhan ng San Juan Police nang inguso na ng asset na lumabas na ang target. Ikaw nga. Ano nangyari sa kaso mong ano? Okay. Yung kaso ng kinakasamong rape. Anong nangyari doon? Wala po yun. Anong wala yun? Dito tayo. Hindi, tawagan mo na yung mobile. Dito na dinakip ang suspect sa panggagahasa ng menor de edad na anak ng kanyang kinakasama. Patuloy naming sinisikap na makunan ng panig ang suspect na nakakulong ngayon sa San Juan Police Headquarters. Ang kanya namang kinakasama na tumatayong complainant sa kaso, ikinwento sa mga pulis kung paano ikinubli sa kanya ng kinakasama ang krimen. Pareho silang housekeeping sa isang hotel. So nagkataon na yung nanay is panggabi, yung tatay pang umaga. So pag off niya sa trabaho, sila lang naiwan doon ng biktima. Sa Valenzuela City, pumwesto sa magkakahiwalay na posisyon ang mga operatiba ng Intelligence Unit ng National Capital Region Police Office sa People's Park. Maya-maya, nagkatakbuhan na. Dinakip ang suspect na si Mark Bianzon na pumuga sa isang istasyon ng pulisya sa Camarines Norte. Wanted siya sa kasong rape at para hindi maaresto, nag-iba siya ng itsura at pagkakakilanlan. Nagpakulay na siya ng buhok tapos naka-hoodie siya para makonceal niya yung identity niya. Nag-assume pa nga daw siya ng bagong identity. Gumawa na siya ng fake IDs. Pero nang malaman ng mga pulis na makikipagtagpo ito sa kanyang misis, ang sinundan natin yung asawa nitong takas. At doon nga, bago makapagkita yung asawa niya doon sa ating suspect, yun, doon na siya na-entrap. No comment ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.